Sa ibang balita naman, inilagay na ng DOJ sa Witness Protection Program ang isang miyembro ng Tau Gamma Phi na naroon nang maganap ang hazing sa College of St. Bened student na si Julio Servando. Ayon sa NBI, ilan pa ang nagparamdam sa kanila ukol sa pagsuko ng ilang sangkot sa kaso. Si Noel Perfecto sa detalye. Umabot na sa bilang na 13 ang dami ng mga magulang ng suspects na nagparamdam na isusuko rin nila ang mga anak nila sa kinaukulan. Ayon kay Attorney Joel Tovera, Hepe ng Death Investigation Division ng NBI, 5 magulang na nagpadala ng surrender feelers sa Makati Police Authorities habang 8 mga magulang naman ang dumulog sa NBI. Kaugnay pa rin ito ng alok ng mga otoridad na isuko na nila ang kanilang mga anak upang madali ang investigasyon sa kasong pagkamatay ni Gilio Cesar Servando. Habang presko ang aming leads, ang may ebidensya na nandyan, in-exhaust natin lahat because we in the NBI observe the principle of thoroughness and legality in the conduct of our investigation. Samantala, kinumpirma naman ni Secretary Laila De Lima ng Justice Department na inilagay na sa Witness Protection Program ang isang Tau Gamma Phi fraternity member matapos na sumuko ito sa kalihim kagabi. Ang sumuko ay gagawing state witness sa kaso. He was there, although not all the time. I mean, hindi niya tinapos yung activity na yon, yung initiation na yon nung gabi na yon. But he was there long enough to witness who exactly yung mga nag-participate dun sa pagpapaddle, dun sa pananakit, and he's able to identify them. Ipinakita rin sa media ng NBI ang litrato ng 6 na mga miyembro ng Tau Gamma Phi na pinaghahanap ng authorities kaugnay pa rin ng pagkamatay ng sophomore student na si Servando. Kabilang dito sina Cody Morales, frat head, Emerson Calupa, master initiator, Carl Francis Loresca, Trex Publico alias Trex Garcia, frat secretary Pope Bautista at isang Kevin Navoa. Pinaalalahanan ni Attorney Tovera na lahat ng mga nasa loob ng lugar ng pinaggawa ng initiation rites ay itinuturing pa rin ng mga suspects base na rin sa batas ng anti-hazing law. The mere presence of any individual during the initiation rites is prima facie evidence that he participated therein as principal unless he prevented the commission of any illegal acts under Republic Act 8049. So katulad po nito, attorney, may namatay na nga si Gio. So ano hong posibleng maikakaso sa lahat ng mga nandun sa lugar na yun? They are to be charged as principals. Samantala, nagpahayag naman ng tiwala si Aurelio Servando, ama ng biktimang si Gilio, na matatapos ng NBI at Makati Police ang malalimang investigasyon sa kaso ng anak nito. Sana makiisa na lamang ang lahat na may kinalaman dito para mabigyan hustisya ang pagkamatay ng anak nitong si Gulio. Ang appeal ko is directed more to the parents. No? I know ang anguish nyo sa ginawa ng mga anak nyo. Alam ko na hindi kayo komportable with the thought na your children or your sons are right now being run after by the law. Hindi kayo comfortable with the thought na may ginawa silang kasalanan. And hopefully, you will find it in yourself to reach the decision to do what is right and to surrender your children. Para sa Telebisyon ng Bayan, naman si Noel Perfecto.